nalaman ko, 4 pala yung kanyang negosyo. Usually, mahirap maintindihan kung paano magpatakbo ng 4 ng negosyo sabay-sabay. Good customer service. Good customer, that means importante yung staff. Yes Marunong po. magsilbi. Yes po. Hanapin mo yung problema at kung meron kang solusyon na may bibigay, Po. doon ka mag-umpisa. The meaning of life is to find your gift. And the purpose of life is to give it away. Hello, I'm Bonnie De Jesus of Kapayaman. This is another episode, Kapayaman Story. Ito yung kapupulutan natin ng maraming aral. Nasa harapan ko ngayon si Roland Mendoza, isang entrepreneur na pambihira kasi nalaman ko 4 pala yung kanyang negosyo. Usually, mahirap maintindihan kung paano magpatakbo ng 4 ng negosyo sabay-sabay. Ito yung matututunan natin, guys. Kaya makinig tayo dito kay Roland. Roland, paki-introduce mo nga yung sarili mo. Ano ba yung mga negosyo mo at family man ka ba? Ano ba yung Yes po. ginagawa mo? Okay, sige po Sir Bonnie, salamat po. So, thank you po sa opportunity na makakasama ko po yung aking idol ngayon. So anyway, so my name is Roland Mendoza. I'm 37 years old po from Naik, Cavite. So meron po akong 2 anak at napaka-supportive na asawa. So yun po, name po ng aming negosyo ay Arbab Hardware and Construction Supplies. So meron na po kaming 3 branch sa Sabang Naik, Cavite. At meron na rin po kaming Mateo Salon and Spa. Gano'n din po at meron na rin po kami ngayon, ka-open po last December yung Mateo Cafe. And then ngayon po, sinisimulan na rin po namin na yung panibagong project, yung father and son printing services po. Grabe, narinig niyo yun? 4 na negosyo. So alamin natin paano ba ito. Kasi usually tinuturo nga natin is develop a core competence, di ba? Ito 4, tapos yung hardware, 3 branch, Mhm. di ba? So ano yung nauna dito sa negosyong ito? Nagsimula po kami sa Arbab Hardware po. Hardware ang umpisa. Yes. Before that, ano ka? Anong ginagawa mo? Previously dati po akong barista sa Dubai, UAE. Barista ka, Yes po. OFW ka? Yes po, OFW. Oo. And then, umuwi ka dito. Yes, so pag-uwi po namin, nagpakasal kami ng asawa ko. So nag-decide kami na mag-stay dito sa Pilipinas para, um, ayun makapag-open ng opportunity para sa sa'min. Pero nung umpisa parang ang hirap kasi nagkarenderya muna kami, kaso hindi siya nag-click. So 8 years break even kami, tsaka 8 nakakapagod. years Sorry, karinderya. 8 months, sorry po. 8 months karinderya, break Yes po. even. Yes po. Okay. Nakakapagod Sir Bonnie, tsaka nakaka-burnout. Kaya Paano ka napasok sa hardware? sa'kin po sabi ko sa asawa ko, "Tara balik tayo sa Middle East." So, kasi ang hirap talaga, pero iba yung plano ng Diyos sa plano namin, eh. So, siguro sa akin binigyan muna kami ng Lord ng, connection sa Kanya. So, na-build muna yung aming relationship sa Panginoon. And then nung time na may okey na, binalik niya kami dun sa Naik, Cavite. Okay. So, nauna yung paglalim ng relationship ninyo kay Lord bilang Yes mag-asawa, po. bago Um, kayo nag-umpisa ng Opo. hardware. Yes po, Hardware, yes po. okay. So, una yung negosyong karinderya. Yes po. Tapos nakilala niyo si Lord, gano'n ba? O Ay, nakilala niyo si Lord muna? tama po 'yun. Nandun na po 'yung pagkilala pero konti-konti lumalalim po. Lumalalim, Opo. okay. Hanggang sa binalik po niya kami sa Naik, and then meron na pong negosyo 'yung biyenan ko na binuksan na maliit na hardware. So,
Ang gusto lang po namin sanang gawin is yung ma-help po namin sila na maingatan, maalagaan po yung sinimulan nilang hanap buhay. Mm. And then hindi po namin din inisip na maggo-grow siya kasi siyempre nung umpisa parang nahirapan kami tsaka alam niyo na, parang okey naman na kami, parang mairaos lang yung araw-araw. So yun yung hardware niyo, Yes po, mairaos lang araw-araw. opo. Kumikita naman? Kumikita po siya, maganda naman po yung araw-araw niya Okay. kaya Balikan natin yung karinderya 'no. OFW kayo, bumalik kayo dito para magkarinderya, mhm. hindi nag-workout. Ano yung lesson na natutunan ninyo sa karinderya business? Ano, part siya ng process. Part siya ng process. Oo, May tinuturo sa inyo oo. na leksyon dun sa Yes po, karinderya. So, maaaring yung karinderya hindi para sa inyo. hindi para sa'min. Marunong ka bang magluto? Mahilig ka bang magluto? Passion ko siya dati Aha, pero pero nawala na hindi rin. yon. Ano ba trabaho mo sa ano, sa abroad Isa dati? po akong barista. Barista, Opo. okay. So, karinderya, barista parang Hmm, hindi connected. yun Oo. So from hmm, karinderya, hardware naman ano? yes po. So nag-workout yung hardware I guess 'no, kasi 3 branches na? Yes po. Nung una Sir Bonnie hindi ko nga alam kahit anong size ng pako, eh, kahit Aha, yung brush. So, oo. talagang sabi ko, "Anong gagawin ko dito?" Pero nag-start kami parang 2,000 yung sales namin daily. So, parang happy na, okey naman. Oo. And then monthly, weekly, lumalakas. So, parang sabi ko, "Iba na 'to, Parang sabi ko, "Kailangan na namin pagpukusan, galingan." Kaya talagang pinag-pray ko din na magkaroon kami ng kasama na ano, so ayun, sa pagdadasal namin nakakuha kami ng mga staff na medyo matagal na sa hardware, 20 years yung experience. Kaya yung galing nila nagamit namin para, lumago po yung hanap buhay namin. Ano yung susi na nakita mo para pakitain yung hardware business? Susi siguro po kung tatanungin natin yung susi siguro yung ano, good customer service. Good customer, that means importante yung staff, Yes marunong po, magsilbi. yes po. Hindi benta-benta lang 'no, ibig sabihin. Hmm. Papaano mo pinagsisilbihan yung mga customers ng hardware? Kailangan po siyempre una marunong yung nagbebenta. And Oo, then hindi tayo yung about sa kita. oo. So, kailangan po nade-deliver po natin yung, kailangan nila, especially yung time na ine-expect nila. Mhm, So, yun po yung mga na-experience din natin kung papaano tayong mag-serve sa ibang tao, 'di ba mhm, po? mhm. Parang lagi nating nilalagay sa puso natin na kung ako bibili gusto ko siyempre yung parang, nag-e-enjoy ako at masaya yung kausap ko. I see, hindi nakasimangot yung iyong salesman ano? Yes po. At So, delivery on time, hindi yung amen po. delayed. Made-delay yung Mm, construction kung delayed, eh. opo. Aha, Tsaka ano, yung masaya ba, kasi yun yung nagiging ano na impression ng nagiging brand namin, eh, kasi doon mababait yung staff, mhm, doon. mhm, So, nakakatuwa, nakakataba ng puso na mhm, maririnig mo sa ibang tao, bumabalik mhm, sila kasi mm. yung experience nila. I see. So, habang gumagaling pagsisilbi yung iyong mga salespeople or staff 'no, lumalago din yung business. Yes po. Ito ba yung dahilan kung bakit nagkaroon ka ng 3 branch 'no? Ah. Ano yung pinakasusi para lahat ng branches gumagana? Ito ba yun? Yes, iyon po talaga, eh, Sir Parang Bonnie. nadiskubre mo yung pinaka-key factor. Opo, kasi biruin mo ang dami naming competitors, eh. Do'n ka maa-amaze na ang dami-dami, ba't kami yung priority nila? Sabagay ano, sa dami ng hardware saan ka nga ba pupunta kung saan ka kung doon ka pinagsisilbihan ng Oo, maayos, nakangiti sa'yo at mabilis ang delivery 'no, tama yung presyo, hmm, kumpleto yung supplies na bibili, eh, do'n mm. ka pupunta, 'di ba? Hindi naman kasi puwedeng kahit saan kung nakita na ikaw yung magaling magsilbi, 'di ba? Yes. Babalik at babalikan ka. So, ibig sabihin meron kang loyal customers na na-develop. I think sobrang dami po. Sobrang dami. Yun po yung nakakatuwa sa ano, hindi po dahil sa galing ko naman din. Kumbaga yung pong mga kasama ko, pero especially lalo na po yung, pagkilos ng Panginoon dun sa aming hanap Mm, buhay. mm. Mukhang yun yung meron tayo bilang, stewards ng Panginoon ano, yung willingness to serve 'no, Hmm, na napakaimportante sa isang negosyo 'no. At, yun yung pagka wala yun ano, hindi ka talaga makaka-develop ng loyal customers 'no. So,
Punta naman tayo do'n sa salon, ano? Barbero ka ba? Alin po? Salon, Loan. salon, 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 salon. oo, Yes po. oo. Nagkaroon naman kami ng salon, after lang na nag-start kami. So may nag-a-apply po kasi Right sa'min. after hardware, salon naman. Opo, 2020 hardware, 2021 salon naman. Grabe ano, So may nag-a-apply po kasi sa amin na lalaki, yung, gaya niya pong girlfriend is sales sa'min. Sabi niya, "Sir baka po puwedeng mag-apply yung boyfriend ko." Sabi ko, "Hindi kasi puwede yung mag-jowa, eh." Sabi ko ganyan, "Kasi nagkakaroon tayo ng problema, conflict." uh-huh, Kaya sabi ko, siyempre po sa kagustuhan natin makapagbigay ng hanapbuhay, sabi ko, "Ano po ba yung talent niya?" Sabi kong gano'n. uh-huh, Sabi niya, "Sir, ano po, marunong po siya maggupit." Ayan, sabi ko, okey. Madalas po akong makinig kay Chinky kay mhm. sabi niya po, "If there's a problem, there's a solution." So, doon ka daw kikita ng pera. Kumbaga sa'kin bilang nagninegosyo kailangan may fallback ka kasi baka bigla kang humina. Kaya Ba't wala bang baribriya sa lugar ninyo? meron naman, kaya lang everytime po, sorry po, everytime nagpapagupit ako nangangati ako. So, sabi ko, Teka, "Sige nga, solusyonan ayun. nga natin 'to." By the way, before we continue, gusto ko rin kayong i-invite sa upcoming Kapayamang event. If you're someone na gustong matuto tungkol sa negosyo, finances, faith, at personal growth, this event is for you. Follow our social media pages para sa complete details. Now, let's go back to our conversation. Kaya sinolusyon mo yung problema. Yes po. So, isang buwan kaming libreng gupit. Oo. And then, mga after ilang buwan may nag-a-apply na, okey na. Oo. Tapos after ilang years may umaakyat ng babae, Ah, gustong magpa-rebond. okay. Tapos ako naman na-guilty, sabi ko, "Nakakahiya naman umaakyat sila ta's bumababa." Oo, ito yung barberya na hindi kakati yung ulo mo. Oo. Kaya pati mga babae lumapit na rin dun sa barberya. Totoo naman hindi nangangati yung mga ulo nila 'no? Yes po. Oo. So, ang ginawa ko naman, Sir Bonnie, inaral ko naman kung papaano kasi meron kaming hired na nagre-rebond, kako paano 'pag may nasunog na buhok baka mademanda ako, kaya sabi ko, kailangan marunong ako. Oo. Ayan. So unang-una hindi mo naman alam ang business ng barberya, pero meron lumapit na nag-o-offer ng skill niya sa Hmm. pagbabarbero. Dun nag-umpisa yung business mo na barbershop. Yes po, Sir Kung Bonnie. walang lumapit sa'yong gano'n, hindi mo maitatayo yung barbershop, Hindi 'no? ta And these are the opportunities na minsan hindi natin alam, nilalapit pala ni Lord mhm. yung opportunity, 'no? At yung barbershop niya nandiyan pa, 'no? Yes po, Oo, magfa-5 years na po siya 5 ngayong years, oh. October. Oh, ano pangalan ng barbershop ulit? Mateo Salon Mateo Salon, and 'no? And Spa, then yung 'yan. Mateo na 'yan, naging pangalan ng next business mo, yung coffee Opo. shop naman. Ayun naman, so everytime naman na nandun sila sa salon, madami pong umiinom ng drinks galing sa Ayun, iba. So pinagsama mo yung salon tsaka yes coffee po. shop. Yes po, yun naman po yung Oo, ginawa natin para kahit oo. habang naghihintay sila meron silang iinuman na kape. Ayun, merong kape habang nag-iintay. Opo. Ay, I guess marami nakapila 'no? Painumin mo ng Yes po. kape. Hindi nakakainip kasi nagkakape Hmm. sila, eh, 'di ba? Gaano kalaki ba yung salon mo? Ilang silya ba 'yan? Salon, nasa ano po, siguro 6 yun Spite magkabilaan. of that, may Yes. pila pa rin ano? Hmm. Napakalakas na salon 'yan ano, So so hindi ko maisip kung papaano konektado yung printing press. Baka maraming iniimprenta na kape diyan. Hindi naman iniimprenta kape 'no? So printing press, papaano ka napasok sa printing press? Doon naman po, Sir Bonnie, kaya ko naman po naisip, doon po sa GC ng village namin lagi may naghahanap ng printing services. I So, see. nasa gitna po kasi kami. So, Mm. sabi ko siyempre ano na naman gagawin natin, kailangan natin mag-solve ng problema. Ayun pala umpisa 'no? Yes po. Hanapin mo yung problema at kung meron kang solusyon na maibibigay, Opo. dun ka mag-umpisa. Okey, Hmm. huwag kang mag-umpisa sa marami akong pera ngayon, ano kaya yung business 'no? Yes po. Tapos, maubos ang pera mo dahil mali yung business, wala Hmm. palang problema na gano'n ano? Yes po. So mag-umpisa ka sa problema dun sa lugar mo at, mag-umpisa ka ng maliit 'no? Kung ano yung problemang gusto mong i-solve, napakagandang aral nun. So, 4 na businesses 'no? Ang tanong, papaano mo ima-manage yung 4 na business, 3 yung branches mo sa hardware nang sabay-sabay, papaano mo ginagawa 'yan? Sa'kin po kasi, yung siyempre
isa-isa lang, 'di puwede sabay-sabay. So, nung medyo nagiging established na yung, hardware, dun ko naman sinisimulan yung iba. And then siyempre humahanap din ako ng mga taong pagkakatiwalaan na puwedeng kahit wala ako, okey siya. So, and So then yung mapapagkatiwalaan mong magma-manage ng business, yes po, kinakailangan yun ang ilagay mo yes po, para makapunta ka sa next business. yes Kung po. wala kang manager dito na mapapagkatiwalaan, huwag Mhm. ka muna pumasok dun sa iba Yes po, kasi Sir Bon. madi-divide yung iyong attention. Mhm. Oo, Tsaka ayun din po, yung mga natututunan po natin sa Kapayaman, iyan po yung sistema. oo, Kung papaano sistema. natin konti-konti nia-apply po doon Oo, sa aming negosyo. oo. So meron kang manager sa, hardware, may manager ka sa salon, may manager ka sa coffee shop. Yes po. Kaya bang bayaran lahat yun? 'Di lalaki yung overhead mo. Um, Pagdating naman po sa gano'n, kasama po siya sa expenses mo monthly. Kailangan covered mo yun? Yes po, opo. Oo. Kaya kaya po. Kasi kung mahirap naman kung papasok ka dun palog, eh. May proseso ka ba na let's say tatayo ka ng coffee shop Mhm. or tinayo mo, may proseso ka bang sinunod like nag-compute ka muna or basta mo na lang inumpisahan? Bale parang gumawa muna po kami ng feasibility study. Ayun, oo. Para sabi ko, "O sige check natin na magkano ba dapat yung sahod ng manager, Ayun, so magkano." kinompyut mo muna Opo. yung mga sahod nila, Tsaka yung overhead. nakakatuwa lang po Sir Bonnie, ang ganda ng AI ngayon, ang dami kong naia-apply. Ang Mm, bilis pong hindi man ako magaling matalino, mm. si AI ang bilis niyang sagutin, eh. Ginagamit mo yung AI, Opo, oo. yun po yung Ano mga kagandahan. tanong ang tinatanong mo sa AI? Ayun po siguro yung for example po, yung nagtayo kami ng coffee shop. Mm, So, ano ba yung magandang gagawin ko? Eto yung puhunan ko, eto yung laki namin. So, mm. meron siya tapos ikaw na lang bahalang magbangga kung Ayun, oo, anong maitutulong niya oo, sa magiging operation niyo. ayun. So, kailangan alam mo din itatanong sa AI ano? Yes po. Oo. So, ngayon ang sunod na tanong, ano yung pinaka-challenge, apat ito, ano pinaka-challenge na hinaharap mo palagi at papaano mo siya nalalagpasan? Challenge, siguro una yung ano, yung mag-manage ka ng business at yung mga leaders mo kung paano mo silang i-build. Ano yung minimit mo ba yung managers mo, klaro ba yung goal nila, ano ba yung ginagawa mo? Ayun po, isa rin po sa natutunan ko sa atin sa Mm, Kapayaman yung mm, ating mission mm, vision. So, mhm, dati po wala kami nun, mm, pero ngayon po, gumawa kami nun, ano ba yung dapat naming i-goal ngayong taon, mm, next year. mm, Kaya, um, yun po yung ginagawa namin. mm. So, kinaklaro mo yung goal, ito yung goal natin this year, Yes po. oo. Papaano naman yung mga tao mo, are they, do they become part of the success of the business? Yes po Sir Bonnie kasi Oo, po, sila po talaga yung isa sa ginagamit ng Diyos para maging instrumento sa paglago ng negosyo, eh. Kaya mm, alam niyo po ba Sir Bonnie, yung pong naka-subscribe ako sa Kapayaman, mm. nanonood po kami nun sabay-sabay. Talaga, So iyon oo, po yung ginagawa namin, oo, "O anong gagawin oo, natin? Ano yung oo, natutunan oo, natin?" oo. Gano'n po yung Naku, ang pag-apply. dami nga sa library nun 'no, mga e-book and ano, and videos ano, pinapanood niyo, Yes po, pinapanood Oo, po namin oo. 'yun. Marami tayong discussion material gaya nito, 'Yan. ano? So ako Oo, naman Sir Bonnie, more on nood kasi po mahilig po, good listener po ako. oo, So, kahit po nasa sasakyan ako 'pag may time, kung maaari po kaming dalawa ng asawa ko, ipe-play ko yung oo, mga nasa library nasa para at least library, oo. gumagana isip ko. So, ang key talaga is you keep on learning. Yes Hindi po, puwedeng kung ano yung alam mo kahapon, yun pa rin. yes. Kinakailangan you keep on learning. Sigu Sumasabay ka sa growth ng iyong negosyo. Correct po Sir Bonnie kasi po hindi naman po ako pinanganak na may pamilya, yung background is nagnenegosyo. Correct, wala ano, wala sa Wala kultura po. natin, 'di ba? Kaya ako po nahirapan din past few years ago. Oo, Kaya po sabi ko, papaano ba ako hahanap ng oo, taong oo, yung parehas kami. So oo, ayun po yung key talaga, yung papaano ka matuto din. oo. So, maraming challenges pero you keep on learning, you keep on developing, managers 'no? Kinakas mo yung vision, Mm. mission at dine-develop mo yung values para nagkakaisa kayo 'no? And moving forward, ano yung nakikita mo as a vision for businesses of yours? Ano yung nakikita mo na mangyayari for the next
3 to 5 years, ano yung Okay. Nung parang this year ba yun o last year, parang sabi ko okey naman na ako, eh. Pero dahil yung natutunan ko yung limiting belief. mm. So, in-apply ko, sabi ko Ah, kailangan pala may ah, vision. So ngayon sabi ko sige, sinabi ko dun sa salon namin, "Oh, dapat next year meron na tayo mm, branch." mm, Dun naman sa hardware sabi ko, "This year kailangan maka-open tayo ng isa." mm. So, nangangarap na ako para sa mga staff namin na mag-grow din kami pare-parehas para at least 'di ba yung nasu-sustain yung mga Correct, pangangailangan namin. correct. So, ang ganda ano, kasi nagiging part ng mission mo na, iangat yung mga Mhm, nagtatrabaho sa'yo. yes po. Nagiging part ng mission, vision mo. At I believe na God is blessing the business kasi gusto din niyang dumalo yung blessing do sa mga tao natin ano. Yes po. Yung pagpapalaki ng business minsan parang sinasabi mo sarili mo na, "Eh, hanggang dito tama na 'to 'no." Pero bata ka pa at Oo, marami kang pang puwedeng gawin, marami pang blessing na puwedeng dumaloy sa'yo and therefore meron kang iniisip na, "How do I bless my employees? How do I make them thrive? How do I make them, better mhm, in their families, 'no? Ang galing ano, kasi yung gano'n talaga yung business ano, hindi lang pera-pera 'no, hindi lang siya profit. yes po. May profit, yes, kinakailangan kumikita, pero 'pag kumikita siya naiisip mo, "Bakit ako pinapakita ni Lord dito? Bakit Mm, ako bine-bless?" Then purpose comes in and hmm. that makes the business really stable 'no? Meron siyang reason kung bakit siya nag-e-exist 'no? Before we continue, gusto ko ring pasalamatan ang team behind Kapayaman Story, Burst Creative Studio. If you're a business owner, content creator, coach, or entrepreneur na gustong mag-level up ng content mo online, Burst Creative Studio can help you create professional content that connects with your audience. From podcast production, social media content, reels, photo, and video production, hanggang sa full content creation solution. They have the team and the studio to bring your ideas to life. So, kung meron kang gustong i-share sa ating mga aspiring entrepreneurs, no? You being, ano ba tawag doon? Multi-business Oo. entrepreneur, no? Sa mga nanonood ngayon, ano yun? Ano yung gusto mo i-share? Siguro sa akin i-she-share ko yun, the meaning of life is to find your gift, Mm. and the purpose of life is to give it away. So Ang galing, The meaning of life is to find your gift and mm, the purpose of life is to give it away. mm. Wow, ang ganda nun, Kasi lahat tayo may gift, eh, 'no? Yes po. The sad thing is 'pag hindi mo nakita yung gift at life becomes all about wealth. It's all about money, which God, by the way, wants to give us. Because if you use your giftings to bless others, money will come Tama naturally. po. Pero ang ganda ng sinabi mo 'no, to give it away and therefore we have a responsibility to improve, to steward that gift Mhm, para na sa gano'n maging blessing siya sa iba. mhm, And how sad minsan na merong gifting pero itinago mhm. because money became more important than the assignment. May assignment tayo bawat isa sa atin. So, mula nung OFW ka, nag-journey ka, and now you're here with 4 businesses, you have a family, Mhm. 'no? Ano yung natutunan mo sa journey? Ano ka noon tapos eto pala, ganito pala ang buhay. Ano ba yung natutunan mo? Sa akin natutunan ko, siguro yung sinasabi na T principle, yung, um, your thinking affect your emotion, and Mhm, your emotion affect your action. mhm. And yun, trust God with the result. So sa akin siguro yung papaano ka mangarap, papaano ka mag-isip, 'di ba? Napakaimportante yun. Kasi yun yung magle-lead sa'yo, yun yung magdadala sa'yo para sa mga bagay na pinapangarap mo. Siyempre kasama na may action. Tama ano, ang galing ano, your thinking affects your emotion. Kung ang thinking natin hindi base sa,
will ng God, hindi base sa promises niya. Madaling madala ng mga circumstances, Mhm. mga nangyayari sa kapaligiran natin na para bang puro negative, no? And it affects our emotion. Yes. Pagka na-affect ang ating emotion, it affects our action, no? It affects our decisions, no? Correct, Sir So Ronnie. pagka takot tayo, 'di ba? Imbis na sana lumalago tayo, ang nangyayari is wala tayong magawang tama Mm. kasi naghahabol talaga tayo palagi ng Mm. pera. Because we're afraid, no? Kasi Yes. naging security natin yung pera. Kaya ang ganda ng sinabi mo, thinking. And sabi sa Bible, be renewed in the spirit of your mind. Di ba sabi ng God, i-renew mo yung mind mo Mhm. kasi pag hindi renewed yung mind mo, mali-mali yung gagawin mo. Di ba? So, yun yung aral na yon. So, ang ganda nung ating istorya, no? Ikaw lang yung na-meet ko na may 4 na businesses na nagta-thrive, no? And nag-umpisa ka as an OFW, ang dami mong aral na ibigay mo. And itong last part natin, gusto naman natin na i-promote yung business mo. Mm. Ito na yung pagkakataon mo na sabihin sa ating audience, ano ba itong mga businesses na ito? Ano ba yung gusto mo ibigay sa mga customers mo? Promote mo yung business mo. Okay, sige. Thank you so much po, Sir Bonnie. So, iyon po, una po gusto kong pasalamatan yung aming mga masusugid na customer. Talagang, nagmamahal sa Arbab Hardware and Construction Supply. So, iyon po, gusto lang po namin sabihin na makakaasa po kayo na patuloy po namin na ibibigay yung aming makakaya, lalo na po yung aming magandang serbisyo. And then do'n naman po sa Mateo Salon and Spa, ayun, patuloy din po kami na nagte-training, uma-attend ng mga seminars para mas gumaling pa po kung ano po yung puwede pa po namin i-serve para sa aming mga clients. At do'n naman po sa cafe, ayun po, kapag po medyo boring at gusto niyo pong magkape-kape, 'yan, punta lang po kayo sa'min, medyo tahimik po yung lugar na 'yan, pero medyo nagbi-busy na, eh, kaya ayun po, maraming maraming salamat po. Gano'n din naman po yung sa printing services. So, bago pa lang siya kaya marami pa po kaming i-improve. Gusto ko lang pong pasalamatan yung mga taong, nakakasama namin. Ayun. Maraming salamat, Rolando. And I just remember na ikaw yung nag-message sa akin. Pinakita mo yung picture ng meeting ninyo ng mga negosyante doon sa lugar ninyo. Ginather mo yung mga negosyante at nagko-conduct ka ng Bible study Yes po. for the business people. Ayun, maganda mangyari yun ano, sa bawat lugar ni merong Bale siguro Sir Bonnie, sa ngayon po kasi ang ginagawa ko, binalik po namin yung Bible study namin sa mga staff. So, every Friday po, mhm. meron po kami sa mga staff namin 7 AM sa hardware po. Pero po sa salon naman 9 AM. So, nakakatuwa lang, nakaka-bless kasi po yung spiritual po ng bawat isa. Galing ano, as an owner, 'no, ikaw pa rin yung, spiritual leader nila, ano? Ang galing ano. So, maraming salamat Roland, 'no? Maraming salamat. Ito po yung Kapayaman. Follow us. Thank you very much. If you enjoyed today's conversation and gusto mong matuto pa kasama ang ibang entrepreneurs and professionals, I invite you to join our Kapayaman VIP community. It's a place where we learn together, grow together, and support each other's journey using practical business strategies and biblical principles. Visit Kapayaman and become part of our growing community.